Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengajak seluruh rakyat Filipina untuk menjaga persatuan dan tanggung jawab sipil dalam peringatan 128 tahun kemerdekaan negara tersebut. Dalam pidatonya, Marcos menegaskan pentingnya menolak perpecahan serta hoaks, sembari mendorong warga untuk terus berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Meskipun perayaan di Manila berlangsung meriah dengan parade budaya dan militer, aksi demonstrasi dari kelompok yang menentang pengaruh Amerika Serikat juga terjadi di sejumlah titik kota. Presiden menekankan bahwa dedikasi rakyat adalah kunci dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial demi mewujudkan masa depan Filipina yang lebih kuat dan mandiri. Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the most reverend Charles. Ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan, at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Hintayin na, naitin nyo
mga isda at mga magsasaka ang ngayon ang pinakamay ginagamit nila yung maritime dispute ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Pero ang lalo pag dumami ang kita at ang katumbas nito ay hindi sa mga... Ang tingin natin ay wala naman talagang konkretong kalayaan sa loob ng 128 years na kung saan ay patuloy tayong dinidiktahan ng imperialismong Estados Unidos, hindi lamang sa pang-ekonomiya hanggang militar. Mga kasama, magbigay po tayo ng espasyo dito sa ating harapan. Sa tingin ko po, hindi po talaga malaya ang Pilipinas dahil sa ekonomiya, sa politika, sa militar ay hawak po at nasa dikta ng Estados Unidos ang rehimeng Marcos. Para pamunuan ang bansang Pilipinas. Pero ang kalagayan ng mga mamayan at manggagawa ay kalunos-lunos pa rin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.